Dante, ano ang naging batayan ng COMELEC para masabing tiyak ng mapapasama sa 2025 elections itong pangalan ng nasa 66 na senatorial aspirants? Magandang tanghali o magandang umaga, Ella. No? Matapos yung COC filing noong nakaraang October 8, sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na agad binusisi, Ella, ng kanilang Law Department ang inihaing Certificates of Candidacy o COCs ng mga tumakbong senador. At batay, Ella, sa inisyal na pagsusuri, nasa 66 na nga ng mga senatorial aspirants ang tiyak na anyang mapasama ang kanilang pangalan bilang mga kandidato. Inaasahan anya na sa susunod na linggo ay maisusumite na sa kanila o sa COMELEC Anbank ang listahan ng pangalan ng mga ito. Mayroong kabuang 184 na senatorial aspirants na naghain ng COC at isa rito, Ella, ang umatras na si dating Defense Secretary Delphine Lorenzana. Inaasahan po natin sa darating na Miyerkules, ang ating Law Department ay makapagsusumite na sa COMELEC Anbank ng kanilang proposed recommendation sa kung sino ang tatanggalin, sino ang i-retain, sino ang declared nuisance, and asahan nyo po na mag-a-action kaagad ang komisyon sa darating na linggo. Ella, dagdag pa ni Garcia, ang iba sa mga hindi nasama dito sa 66 aspirants ay maaaring ang ideklarang nuisance. Ito yung mga tumakbo na maaaring para lang lituhin ang mga botante o guluhin ang proseso ng eleksyon o kaya naman hindi naman talaga sincero sa kanilang tinakbuhang posisyon. Sa susunod na buwan o sa Nobyembre, target ng COMELEC na lahat ng nuisance cases ay re-resolbahin ng COMELEC para hindi na sila maisama yung kanilang mga pangalan sa iimprentang balota. Yan ang ating update mula dito sa Makati. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.